Ako si Mrs. Cynthia Ballesteros, pero actually, my real name is Paciencia Ballesteros. Kasi, istorya noon, when I was about to be baptized, ang mother ko na disgrasya daw, na aksidente. So, ang mga kamag-anak ko nagpabinyag sa akin. And, unluckily, meron palang naunang nabinyagang Cynthia Saldevar. So, ang sabi rin ng pare, para mapagpasensya, pasensya na lang. Kaya hindi alam ng mother ko na napalitan ang pangalan ko na Cynthia to Paciencia. Pero, yun lang po. I was a mother of four. I graduated electrical engineering at Mapua Institute of Technology. Pero, nagkaroon ako ng business nung nag-asawa kami. Nag-asawa na ako, so I was not able to continue my profession as electrical engineer. Nag-business kami ng husband ko. Napakasaya namin dahil naging magandang business, pero dumating ang time na dumating yung matinding pagsubok because 18 years ago, I would like to recap to you what happened to me 18 years ago. I was hospitalized 3 months and 1 month at the ICU because of my hyperthyroidism. Now, luckily sa awa ng Diyos, I was declared dead. For you to know, I was already declared dead. Wala na. Pero siyempre, ang Diyos na nagbibigay ng buhay, dumating ang pray over sa akin ang aming minister because I am an Iglesia ni Cristo member. I am a deaconess. So, because of that, gumaling ako because of God's will. Gumaling ako. I was only 39 years old. Pero nung nagkasakit na po ako, dumating yung point na nabingi ako. Actually, hindi ko po sinabi yung pagiging bingi ko. This 4G placenta, I really admit na I'm blessed. So much blessed. Nung sinabihan ako ni Dr. and I thank Dr. Lynn Albano for introducing me this 4G placenta, Reway International. Dahil dito malalaman yung nangyari sa akin. Sabi ko nga, baka pag nagsalita ko sa harapan, baka maluluha ako. Because of what happened to me, from 2001, na lumabas ako sa, when they removed the AGT, hindi na ako makarinig, isang tenga ko, napakaingay. Hindi ko napansin, hindi na pala ako nakakarinig noon. Ito lang nakakarinig, pero yung sound, hindi clear. Sa totoo lang, lumalabas po ako sa TV. If you happen to watch ang Bansang Almusal, nagluluto ako sa Mami Cynthia, and Taong Bahay, Mami Cynthia. Pero hindi ko pinapahalata na hindi ako masyadong nakakarinig, pero kasi ang pinakikita ko ay a strong woman. Ayokong makita na kawan ako, ayokong ganyan. Basta gusto ko magiging ehemplo ako na maging matatag ako. Pero ang totoo, hindi ko masyadong narinig yung sinasabi, and at the same time, hindi ko rin narinig masyado yung sinasabi ko. Kaya yung minsan, sinasabi ko sa mga kaibigan ko na if malakas ang boses ko, hindi ako galit. Ang akala ko lang hindi nyo naririnig. Because ako rin, para hindi ko masyadong narinig. So, I can say na I'm so much blessed nung na-meet ko ang Reway International through Dr. Lynn Albano. Kasi po, last March, again, meron na namang pagsubok ang husband ko, biglang operahan ng appendicitis. After 2 months, after 1 month, anak ko naman ang endometriosis. Tapos, nararamdaman ko para akong nasasakal na naman. So, hanggat maaari, ayokong magpa-check up na naman or what. Pero dahil sa nangyari sa akin nga na ICU ako 8 years ago, so nagpa-check up ako. Marami na malaki na yung bukol. Nakikita ko na laki-laki na yung bukol dito ko because na pala puro bukol na rin yung aking thyroid. Ang sabi ng doktora ko, I have to prepare a large amount kasi tatanggalin na naman yung thyroid ko.
Actually, last year pa, in-introduce sa akin ni Dr. Arlene. Pero, ang dami ko na kasing namit na mga food supplements, which nagamit ko na rin. Mayroon din naging maganda, pero hindi ganon. So, nung si Dr. Arlene nasa Cambodia, yung anak ko, tinawagan ko ako dahil siya yung dinala niya anak ko sa Cambodia, picture siya doon. Sabi niya, Mami, pwede bang i-try mo muna yung sinasabi ni Tita Ling? Huwag ka munang mag-opera. Kasi medyo umiyak na ako doon dahil siyempre, iba na naman yung nararamdaman ko eh. So, the first time I joined this testimonial event, yung nandun sa ECOM building, umabol po kami. Naiiyak ako nung narinig ko yung mga testimonies nila, yung mga testimonials nila. Naiiyak ako. Sabi ko, sana gumaling ako. Sana matikman ko rin yan. So, Dr. gave me, binigyan ako ng bono. Napakabait na doktora. Binigyan po ako. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, kaya naging willing ako na pumunta rito. Actually, kanina nagmamadali ako kasi I just turned 58 or 57 last October 23. You know why? Noon na naman, ginawang 1961, nung kamag-anak ko, yung edad ko na 1962. So, I don't know ano yung nagagamitin ko, pero doon sa passporting ko, ginawin ko na lang yung 1961 because yun na nakalagay. So, kanina, dumating aking mga kaibigan, 41 years ago, high school friends ko. So, sabi ko, pumunta kayo ng maaga. Kasi, habulin ko yung testimonial event, you might as well come with me, gano'n. May mga tatlo akong bisita, mga kaibigan. Kasi, gusto kong marinig ninyo, kapo, yung about Riway International, about Portia Placenta. And actually, may mga kaibigan na rin po kami, ako na nabigyan at nakatikim na at nakabili na rin. Mga kaibigan ko. Ipinapabahagi ko sa kanila yung nangyari. Kasi, eto nangyari, pinaka-highlights ito. Nung tinitignan ko to, nawawala na yung bukol. After 3 weeks of using Portia Placenta, isang gabi, bago ako matulog, biglang may sound na biglang bumalibag, nakikirot ako bumalibag. O ano yun? Sabi kong gano'n. Tapos biglang napakatahimik yung paligid ko. Which, wala na yung ingay na masyado yung tenga ko. Sabi ko, ano yun? Sabi gano'n. Tapos, bakit mami? Sabi ng anak ko nasa malayo. Bakit mami? Ano nangyari? Ay, narinig na kita! Sabi ko, narinig ko na po yung bakit mami, napakaliwanag kasi alam niyo po, ang sound ng hindi. Ang bingi po pala, hindi sa wala kang narinig. Maingay ang paligid mo na iba't ibang sound. Dati po, pag may tumatawag sa akin ng sa telepono ng cellphone ko, pag hindi ko po nakikita yung cellphone, hindi ko alam kung saan ko pupulutin. Kaya nahihiya ako sa mga friends ko na kapag ako'y tinatawagan, hindi ko sila kagad masagot. Kahit nasa tapat ko lang, natakpan ng papel or nasa bag ko, hanap ako ng hanap kung saan because I don't know where the sound came from. Kasi, wala na nga yung tenga ko, wala na siya. Yung night na yon, biglang narinig ko na, tapos along the road kasi kami. Narinig ko na, pati lahat ng salita, yung naka-clear, na wala yung maingay. Sabi ko, darling, nakakarinig na ako. Umiiyak na ako, naluluhan na ako. Siguro ito na yung Portia Placenta, yung stem cell therapy ng Siguro nga, darling, halika, let's pray, manalangin tayo. Sabi ng asawa ko, kasi binigyan ka ng Diyos ng blessings through Portia Placenta. Nakarinig ka ulit, so we pray. Nagpasalamat kami sa Diyos para dito sa Portia Placenta. You know, friends, ang hirap. For 18 years na hindi ka masyadong nakakarinig. Ako gusto kong mag-work. Pag tinitignan ko sa Facebook, yung mga friends ko, may mga managers, may mga matataas ng posisyon. Ako, 5 years din ako nag-aral ng engineering, naghirap din ako. Sa makuha, pag tres lang, hirap ka ng kumuha ng tres sa sabi ko, tapos haircut. Pero masaya lang ako dahil very supportive naman ang husband ko. Mga anak ko, lumaki silang mabubuting tao.
At ako naman, payapa yung buhay ko. I want a simple but happy life. Yun ang inano ko. Ngayon, for 18 years, hindi ako masyadong nakakarinig. Binibiro ko na lang yung mga kaibigan ko eh. Sabi ko, uy, dati kasi po, talagang friendly ako, talagang napaka-galing ko makipag-usap, ganyan-ganyan. Kasi nasa sales po ako I was a sales engineer for 4 years. Naging magandang kita ko, magaling ako magpagkaibigan, yung rapport sa tao. Sabi na natin, mga Chinese daw na mga suplado, sabi nila. Pero ako, mga Chinese na naging clients namin, naging kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano nakikita ko sa akin, pero marami akong friends na mukha akong suplada, mukha akong matapang, pero hindi alam nila yung ugali ko na akong tao, mabuti akong tao sa pagkikipag-usap. Totoong tao ako sa pagkikipag-usap. So sabi ko, nakikita ko sila, mayaman, pero sabi ko, syempre, yung blessings na binigay ng Diyos na nabuhay ako, sa declared dead na ako, hindi pa po ba blessings yun? Nakilala ko pa itong fourth year placenta, na sa 18 years hindi pa ako nakakarinig gaano. Ngayon maliwanag ang pandinig ko. Di ba napakalaking blessings yun? Sabi ko nga sa mister ko, sabi niya, sige nga, kung talagang maririnig mo na kahit bulong, bubulungan kita. Hindi ko sasabihin sa inyo, ngayon yung binulong. Pero ang sinagot ko, sasabihin ko sa inyo, ang sabi ko, uy, tanghali na, nandiyan pa yung mga anak mo. Narinig ko yun. So, nakakarinig ka na nga, darling. At nakakatuwa kasi tumawag yung mga kapatid ko, ang ginamit ko ng phone, sa phone ko itong left ear ko na. Dati, nung hindi ko pa alam na bingi ako, may tumatawag, wala naman. Hindi ko pala alam na hindi na po pala ito nakakarinig. Pero, ngayon, nakakarinig na. Hindi man ganun kalakas, pero yung sinabi ng doktor po, dahil dun sa hearing aid result ko, ang left ear ko ay down na. Nakakaya mo na lang marinig kung, sabi ng doktor, yung tunog ng eroplano. Gaano ba kalakas po yung tunog ng eroplano? Para yun na lang ang kayang ma-absorb ng tayo ko. Di ba? Pero sabi ko, magpapacheck up ako. Kasi po, tinitest ko talaga. Kung may pupulong dito, narinig ko na po. May magsasalita dito, narinig ko na. Dati talagang wala. Kahit anong gawin ko, wala po. Nanonood ako ng TV, maayos na. Tapos ang natuwa ko, yung malaking bukol dito, lumit na rin po. Kaya, sabi ko, kailangan i-share ko itong magandang balita, itong blessings na natanggap ko sa fourth year placenta. Para maraming tao, kasi sabi nga kanina ng ating MC, si Ma'am, millions of people, talaga million ang tao, pero hindi nila na-meet ang fourth year placenta. Actually, may isa kong kaibigan na actually, rest in peace na siya, pero alam niyo po, binigyan ko siya ng 3 peraso, yung asawa niya. Kasi in pain siya, kasi colon. Hindi lang po sinabi sa akin yung asawa, tinake niya po pala yung binigay ko. Guminhawa daw pala. Nung pumunta po ako sa way, sabi sa akin, sister, alam mo ba, tuwag-tuwa siya sa binigay mo yung 3. Lumakas siya, ano raw ba yun? Kasi lumakas siya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Para sinabi ko kay doktora, magbibigay yan kapag sabi ko po. Pero yun, natuwa naman ako dahil kahit pa paano, nabigyan siya, naramdaman niya na lumakas po siya doon. So, itong fourth year placenta, hindi naman sa inaalis natin yung kabutihan ng Diyos na siya yung may-ari ng buhay. Pero, gumagamit ng Diyos ng kasangkapan para tayo ay mabuhay. Diba? Ngayon, nagpapasalamat ako. Sabi nga, lahat ng nandito ay blessed. Kung tatanggapin natin, ako lahat ng kausap ko, kaibigan kong justice, kaibigan kong congressman, lahat sinabihan ko na po sila. At nasa umpisa na tayo ng journey.
ng Portier Placenta. Ngayon, mga kaibigan, bago ko tapusin, let me sing one stanza of a song na aking dedicate sa Portier Placenta. Pasensya na po kayo, pero ang totoo dati mahilig kong kumanta. Pero nung nagdini ako, ang alam ko na lang kantahin yung mga old songs na name-memorize na tenga ko. Yung mga bago, hindi ko na talaga makuha yung tono kasi nga po hindi na akma yung aking boses. Pero this song, let me dedicate to Riway International, to Portier Placenta. Part lang po. If anyone should ever write my life story, for whatever reasons there might be, should be there between its line of fame and glory. 'Cause you're one of the best things that ever happened to me. Riway, one of the best things that ever happened to me. Thank you.